Hey, welcome back mga boss at may i-review tayong Sakura 730. Wala pa ata akong review nito ang amplifier na to, no? At medyo may tama yung i-review natin. Magkaiba na yung knob, hindi po yan yung original pero review pa rin natin para may ano tayo. Tapos next time pag meron tayong review na mas makinis-kinis o mas okay, ulitin na lang natin. So i-review natin ay yung Sakura EB730. Ayan o, ilawan nga natin. Yan, digital karaoke mixing amplifier. So ano ba yung features nya? So from ano dito sa kaliwa ko, tama ba kaliwa ko? Power button. Ito naman sa mic, master volume. Tapos sa baba meron siyang para sa SD card at saka USB. Wala pa ata itong Bluetooth. Oh, bakit ano to? Tingnan ko nga, baka hindi na tornilyuhan. So meron siyang control para sa balance, balance, treble at saka bass. So yan lang yung para sa music niya. Yung sa mic effect naman niya, meron siyang delay, echo, bass, treble, tapos individual volume para sa tatlong mic. So tatlo ang kabitan niya ng mic. Ito naman ang pinaka music volume niya. Tapos itong makikita nyo dito, may ilaw kasi yan dyan eh. Kapag nagsa-sounds na yan, mapapansin nyo, tanggalin natin yung ano. Ayan. Ayan, umiilaw siya. So tingnan naman natin yung likod. Tika lang. Ito naman yung likod niya, meron siyang fan. Tapos surround speaker, center, at saka yung speaker terminal niya. Bali, nahahati siya sa dalawang seat. Merong seat A at saka seat B. So yung channel niya naman ay dalawa, right channel, yan, right pareho, tapos ito naman left. Tapos yung input naman niya ay dalawa lang, auxiliary at saka DVD. Tapos ano tong BGM, para sa background music ata to. So output na to, super bass, at saka yung kabitan ng equalizer in and out. Ngayon titingnan naman natin yung supply ng amplifier na to. So ang supply ng Sakura 730 ay 45045, halos pati size ng transformer kasing laki din yun sa Sakura 735. Yung design nga lang niya ay much more on, hawig niya si Concert 502 or Sakura 502. Bakit kamo? Yung design niya mismo eh. Ayan. May mga binago lang ng konti dito sa pyesa dyan. Pero overall yung design niya parang 502. Parang dito binago, tinaasan lang yung diode. Ayan, tas yung resistor dito binago yung value, pati yung ano. Sa 502 kasi yung 10 ohms na yan ay 100 ohms. So ito naman ay 8.2K, 4.7K naman yan sa 502. Tapos yung dito, yung 39K ay 33K sa 502. Then nagkaroon na siya ng base resistor. Tumaas na rin yung gamit niya na power transistor 5200 at saka 1943. So yung additional na pan niyan ay wala. Nag-add na lang ako dyan kasi request ng may-ari. Yung gamit naman niya na capacitor ay 10,000 microfarad, 80 volts. Yung diode naman niya yung 618, ayan, 4 na piraso fuse. So technically yung board na to ay upgraded version ng 502. Iba nga lang yung muka at saka yung pictures, pero yung board niya ay sure ako dito na upgraded version to ng 502. So kung gagawin mo ng 45045 volts yung supply ng 502, pwedeng gayahin yung design na to. Kaya lang hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na kopyahin ito o kasi naka-encounter na tayo ng 502H na mas mataas yung supply, nasa 50 volts. Yan. So yung ganitong ay hindi ko na pero dati nakagawa na rin ako nito. Nataon lang na una kong nakilala si 502H na 50 volts na rin yung supply niya. So instead na mag 45 pa tayo, diretso na sa 50. Pati niya, yung heatsink niya ay pang 735, pero yung board talaga, pati yung dyan 502 ang datingan, iba lang yung mukha. Okay? So paano yan? Maiksing review lang to.
Hanggang dito lang mga boss yung video natin. Thank you.